Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang rebisyon ng papel pananaliksik. Ngayon na nalaman niyo na kung paano gumawa ng papel pananaliksik dahil naibahagi na ito ng mga nakaraang grupo kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin at isaalang-alang sa paggawa nito. Pag natapos niyo na ang inyong papel pananaliksik ay may huling proseso na dapat isalang-alang ang mananaliksik. Ito ay ang revision o ang pagre-revise ng kaniyang papel pananaliksik. Sa bahaging revisyon ay may posibilidad na ang mananaliksik ay may babaguhin sa kaniyang papel sa isang bahagi o di kaya sa buong bahagi ng kaniyang papel. Hindi rin na naitutulong ng revisyon sa isang mananaliksik dahil natututukan ng isang mananaliksik ang pagpapalit o pagdadaragdag ng mga iilang ideya na nagpapalakas at nagpapalalim ng argumento ng kaniyang papel pananaliksik. Ayon naman sa Odegaard Writing and Research Nation 2014, ito ang mga mahahalagang proseso sa rebisyon ng papel pananaliksik. Ang editing ay ang pag-aalis ng mga maliliit na suliranin na madaling masolusyonan. Na lang ng pagdaragdag o pagkukuha ng ilang mga talata o pangungusap sa isang papel pananaliksik. Sa bahagi ring ito ay nire-rebisa ang mga wika na ginagamit sa papel pananaliksik upang mas maging malinan, maikli, ngunit malaman. Ang proofreading naman ay may kinalaman sa grammatical, topographical at pagbabantas ng papel pananaliksik. At kailangang mas maging maingat ang mananaliksik sa kaniyang pagsulat ng mga baybay ng kaniyang papel pananaliksik gaya na lang ng pagkakaiba ng doon at roon. Yon lamang ang sa editing at proofreading. Ngayon ay dadako na tayo sa mga gabay ng papel pananaliksik. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang gabay sa mananaliksik sa paggawa ng rebisyon. Ang una, tukuyin ang pangunahing punto ng papel pananaliksik. Sa gabay na ito ay hahanapin at tutukuyin ang isang sentral na argumento o thesis papel. Ito ang pangunahing idea na sinusubukang patunayan o suportahan ng mananaliksik. Pangalawang gabay, ito ay tukuyin kung sino ang mga mambabasa ng pananaliksik at ano ang mga layunin nito. Ito ay alamin kung sino ang target ng mamabasa ng papel, para kanino ba ang pananaliksik na ito. Kung para ba ito sa senior high school o junior high school at ano ang layunin ng pananaliksik. Para bang nagbibigay ng impormasyon, mag-analisa ng mga isyu o magmungkahi ng solusyon. Ang pangatlong gabay ay tasahin ang iyong mga ebidensya. Sa gabay na ito ay suriin kung sapat at matibay ang mga ebidensya at datos na ginagamit upang suportahan ang iyong argumento sa papel. Kung gumagamit ng mga sipi mula sa ibang literatura o pag-aaral ay tiyaking maayos ang pagbanggit nito. Sa pang-apat na gabay ay panatiliin lamang ang mahalagang punto ng pananaliksik. Sa gabay na ito ay alisin ang mga ideyang hindi kailangan o hindi naugnay sa pangunahing thesis. Ito ay panatilihin lamang ang mga ideyang mahalaga at direktang sumusuporta sa pangunahing argumento. Panglimang gabay, ito ay pakinisin ang gamit ng wika sa kabuuan ng papel pananaliksik. Ito ay tiyaking malinaw, wasto at angkop ang paggamit ng wika. Alisin ang mga salitang mga malabong kahulugan o maling paggamit. Tiyaking maayos ang mga daloy ng mga pangusap o talata. Pang-anim na gabay, ito ay alisin ang mga pagkakamali sa gramatika. Itong pang-anim na gabay ay suriin at iwasto ang mga pagkakamali sa gramatika, bantas at baybay. Kung hindi tiyak sa tamang gramatika o tamang gamit ng wika, kumonsulta sa mga dalubhasa sa wika. Sa huling gabay ay ito ay baguhin ang punto
dibista mula sa pagiging mananaliksik tungong mambabasa. Ito ay isipin kung paano maunawaan ng mambabasa ang papel. Madali bang maunawaan ang kabuuan ng pananaliksik? May mga bahagi bang kailangang linawin o palawakin? At sa madaling paraan, ang mga gabay na ito ay naglalayong tulungan ang mga mananaliksik na mapabuti ang kanilang papel sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri at pag-e-edit. Bukod sa mga nabanggit sa gabay, may ilang mga praktikal na pamamaraan upang mapadali ang rebisyon. Kailangan maglaan ng ang mananaliksik na sapat na panahon sa pagsulat ng papel pananaliksik. At bago ang nakatakdang petsa sa pagbasa upang makapaglaan pa ng oras sa rebisyon. Makabubuti rin kung matapos ang panaliksik ay i-print ito para sa editing at proofreading. Madalas kasi na hindi gaanong nakikita ang mga pagkakamali kapag ang computer lamang ang binasa ang manuskrito. Ang pagbasa ng malakas ay makatutulong din kung nais alisin ang mga salitang magulo at magalo ang kahulugan o hindi akma ang paggamit. Sa pamamagitan nito ay mas dumudulas din ang gamit ng wika. Ipinapanukala rin ng mga eksperto na ipahinga ang manuskrito o patulugin ng ilang araw bago muling basahin para sa revisyon. At sana'y naunawaan niyo ang gabay na aking tinalakay at sana'y magamit ito sa pagrevisyon ng isang papel pananaliksik. Yun lamang po, maraming. Gabay sa rebisyon ng papel pananaliksik. Ito ay nagsisiguro ng kalidad ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri ng kalinawan ng layunin, organisasyon ng papel, kawastuhan ng datos, gramatika, lohikal na pagkakaugnay ng mga ideya, tamang paggamit ng sanggunian, at pag-iwas sa plagiarism at pagpapatibay ng konklusyon at rekomendasyon. So, ang unang gabay ay ang preliminaryong bahagi ng pananaliksik. So, ang preliminaryong bahagi ng pananaliksik ay ang unang bahagi ng pananaliksik na naghahanda o nagbibigay ng pangunahing impormasyon tungkol sa pag-aaral. Mahalaga na malinaw ang pagpapaliwanag ng kahalagahan, layunin at saklaw ng pananaliksik upang maipakita ang kaugnay nito sa mas malawak pa na larangan. At dapat din na ipresenta ng maayos ang pangunahing ideya, ipaliwanag ang teknikal na termino at tiyakin ang lohikal na koneksyon ng layunin at suliranin. Mahalaga rin na maayos ang daloy ng kaugnay na literatura at malinaw na pagtalakay sa mga teorya upang mapatibay ang pundasyon ng pag-aaral. Next ay ang metodolohiya at pamamaraan ng pananaliksik. So, alam niyo naman ang metodolohiya, di ba? So, ito ay mahalagang ipaliwanag ang disenyo at pamamaraan ng pananaliksik upang matiyak na natutunan nito ang mga layunin ng pag-aaral. Dapat na malinaw ang paglalarawan ng mga kalahok at lugar ng pananaliksik upang maiwasan ang bias. At mahalaga rin na detalyado ang paliwanag sa mga ginamit na instrumento, hakbang sa pagsasagawa at proseso ng pagsusuri ng datos upang mapanatili ang sistematiko at inaasahang resulta ng pananaliksik. Pangatlo ay ang presentasyon, pagsusuri at interpretasyon. So, ito naman ay ang paglalahad ng datos, pag-aaral ng datos at pagpapakahulugan ng mga resulta. Dapat ipresenta ang datos sa malinaw na sistematikong paraan upang madaling maunawaan ng mambabasa. Mahalaga ang maayos na pagkakasunod ng mga impormasyon, malalim na pagsusuri at pagkakaugnay sa mas naunang pag-aaral upang mas mapalakas ang kredibilidad ng pananaliksik. Ang paggamit ng cross-referencing, ito ay isang proseso ng paghahanap at
pagkukumpara sa impormasyon sa ibang mapagkukunan upang makadagdag ng detalye sa isang paksa o pananaliksik. Ito ay tumutulong sa pagpapatibay ng mga argumento at dapat tiyakin na may sapat na ebidensya bago magbigay ng konklusyon upang matiyak ang bisa ng resulta ng pag-aaral. Konklusyon at rekomendasyon. So, ito ay nalagom ng resulta o pag-unawa habang ang rekomendasyon ay mungkahi para sa sumusunod na hakbang o aplikasyon ng mga resulta. Ang konklusyon ay dapat na maikli ngunit puno ng mahalagang impormasyon at tapat sa natuklasan ng pananaliksik. While ang rekomendasyon naman ay kailangang nakabatay sa aktual na resulta ng pag-aaral at maaring magmungkahi ng pagpapabuti o bagong direksyon para sa hinaharap na pananaliksik. Kabuuang estruktura ng pananaliksik. So, ang estruktura ng pananaliksik ay maaaring magbago depende sa uri ng pag-aaral at partikular na pangangailangan ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay dapat may malinaw na organisasyon at lohikal na pagkakaayos upang madaling maunawaan ng mambabasa. At mahalaga na ang bawat bahagi ay magkaugnay, walang kulang at may tiyak na layunin upang mapatatag ang kabuuang pag-aaral. Dapat din na tiyakin na ang lahat ng bahagi ay may direktang kontribusyon sa pagsagot sa suliranin upang maiwasan ang hindi kinakailangang impormasyon.